Good morning! Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat at welcome sa Kabaka mo. Dito yan sa Botlea, no? Ang ating Facebook account. At like and share, huwag kalimutan i-share, like, and subscribe. Ano pa nga ba? At ngayon ay maganda ang ating reading ngayon. Nasa Matthew tayo, no? Matthew 9, 14 to 17, no? At dito nga ay sinasabi ng Panginoon, ano, yung pagbabago. Sabi ng mga nagre-reklamong mga alagad ni Juan, bakit kami ayuno ng ayuno? Bakit yung mga alagad mo hindi nag-ayuno? Sabi niya, pwede mo mag-ayuno yan, ikasama yung ikakasal o nagdiriwang yung mga yan. Sinasabi may pagbabago. Darating yung panahon, sabi niya, pag wala na ako, ay mag-aayuno na yung mga yan. Magbabago din. Parang siguro tinutukoy niya yun. Sinabi niya rin kasi yung bagong alak para sa bagong sisiglan. Hindi mo pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan dahil ito'y puputok at masasayang yung alak. So ano sinasabi ng Panginoon? Siguro literally sinasabi niya, pag nabago, baguhin na, tuluyan na. No? Tayo katulad natin. Gusto natin lumapit sa Panginoon dahil gusto natin baguhin ang buhay natin. Gusto natin ay ayos ang buhay natin dahil nakikita natin hindi mabuti. So lumalapit tayo sa Diyos. No? At tayo binabago ng Diyos. No? Sabi nga ng Diyos, pag tayo nakipag-isa kay Kristo, sabi niya sa mga talata sa Biblia, pag tayo nakipag sa kay Kristo, tayo bago na, bagong tao na. No? So ibig sabihin, binago niya na tayo. Parang kumbaga sa basketball, ano? Binago niya na tayo. No? Binigay niya na sa atin yung bola. No? Sapagkat nung magsimula yan, nang tayo tubusin niya, no? Iakda, no? Ang pagtubos sa tao, ay pinakita ni Jesus kung ano yung nararapat. So pag-alis niya, no? Pag-alis niya, umalis siya dito sa katauhan, ay binigay na sa atin ng bola, pero basketball. Ano gusto mo dyan? I-dribble mo pa ba? Nandiyan ka sa malapit sa goal? No? Lalabas ka pa ba? Mag-dribble? Bago kung ano pang arte ang gagawin mo para mawindang yung basket, ano? Hindi mo ma-shoot. O kung ano man, di ba? Ngayon ay parang ganun na sinasabi, no? Binago niya na tayo sa pamamagitan ng salita na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan, ang Biblia. At yung matututunan natin ang mga bagay na dapat natin ginagawa, no? Ipinaliwanag niya dito sa atin, no? Mula sa lumang tipan, pagdating sa bagong tipan, ay mas maliwanag, no? Mas tao sa tao kasi, no? Ang ginawa ng Panginoong Jesus, nung siya'y dumating, no? Siya'y nakipalubilo sa tao, no? And the Word became flesh and dwelt among us. Nakisisi sa atin, kaya naramdaman niya tayo, alam niya ang ating pakiramdam, alam niya ating iniisip, alam niya lahat ng bagay patungkol sa atin. No? Yun ang naging sistema. Kaya kilala tayo ng ating Panginoon. So sabi niya, pag binago ka na, bagong tao ka na, hindi naman pwedeng ganun lang. Ano ha? Pag binago ka ni Jesus, meron ka na, lagi ko naman sinasabi yun. No? Lagi tayong may papel na gagampanan sa pagbabagong ibinibigay ni Jesus. No, bakit? Tayo yung kikilos. No? Kahit ba ano yung nabasa mo, kahit ano ba yung pinangaral sa iyo, kung ayaw mo naman gawin, hindi mangyayari. No? Kaya nga si Jesus, no, sabi niya, ang Diyos, Ama, sabi niya, baka naman pwede na akong iligtas dito sa sarong ito ng pagmamalupit at ng kalupitan ng tao. Pero, thy will be done, sabi niya. Pinaubayan niya sa Panginoon. Pero siya ang gaganap. Kung hindi siya pumayag, hindi naman magaganap yun. Ganon din tayo sa ating pagbabago. No? Born again Christian, no? Maraming ritual yung ginagawa, yung binubus ng tubig, etc. Hindi ko nga alam kung ano yun. No? Basta, born again ang tawag nila. Nung tayo makipag-isa kay Kristo, sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya, tinanggap natin siya. Sabi niya pa lang, ano? No? At sa renewal, kung tayo pumapasok sa isang Catholic lay community na may renewal, binabago tayo. At sa pagkakataon na hindi mo naman talaga mararamdaman, ano? Yung hindi lahat nakakaramdam ng pagganap ng Espiritu Santo sa ating kalooban, no? Ito yung nangyayaring kusa sa pamamagitan ng pagganap natin doon sa natutunan natin sa mga kanyang renewal. So, tayo nagbabago. Ganun din ang sinasabi ngayon. Tayo nagbabago na kailangan natin bagong sisidlan. Ano yun? Ang bagong sisidlan, no, ng Espiritu ng Diyos ay ang ating katawan. Tayo, ang ating utak, isip at kaluluwa. No? Yan ang magpapangsyon, no, bilang sisidlan ng Espiritu ng Diyos. No? Kaya kung hindi mo gagawin yung natutunan mo, wala din yan. Parang sa mag-asawa. Kailangan may tumanggap, no? Kailangan may magsalita, tumanggap, nag-uusap, no? Para magkaroon ng kalooban ng Diyos doon, no? Pag tayo ay nagkakaroon ng pagpapakumbaba, no? Ay nagkakaroon ng kasunduan, no?
sa ating mga anak, sa ating kaopisina, sa lansangan lang, di ba? Pag nagmamaneho kayo, hindi kayo nagkasundo nung katabi mo, diba? Hindi naman kayo nag-uusap hindi kayo nakikita Pero sa pakiramdam, pagka ayaw niya magbigay, nagbabanggaan, at nagiging resulta minsan, nung nababalitaan natin, mga road rage, mga ganyan bang comparison, no? Tayo ay may papel. No? Kung tayo ay hinanda ng Diyos bilang bagong sisidlan ng kanyang mabuting balita at salita, tayo ay lumalago. Tayo nagpapahayag ng mabuting balita. At hindi natin binabalikan yung mga luma. Di ba? Yung luma ay para sa luma. No? Yung luma, hindi na pwede sa bago. Pag nagbago ka, tinanggap mo si Jesus, papanindigan mo yan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Araw-araw, no? Hindi lang sa misa, hindi lang sa kumpisal, kundi pagbabasa ng mabuting balita, pakikinig ng mabuting balita no, sa ibang tao. No, yung mga pahayag. No, at pinag-aaralan natin yan. At siya na magsasara sa kasamaan at lumang ugali natin para hindi na muling makabalik. Hindi pwedeng pagsamahin ng luma at bago sa sinasabi ng Panginoon. Ano? Hindi pwede. Bago kung bago at baguhin ang lahat ng ating gawin. Katulad ng may salita sa Greek word, no? May Greek word na metanoia. Ang ibig sabihin nito ay pagtalikod, tahasang pagtalikod, no? Pagbitaw sa lumang kaugalian at masasamang kaugalian, ano? Yung mabuti, wag mong bitawan yan. Yung masasama, mamili tayo, tanggalin ang masama, ipunin ang mabuti para kay Jesus at sa ating kapwa-tao. Para sa pag-ibig, para ito'y tumubo, kailangan natin yan. Yan ang ating fertilizer, no? Ang salita ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng, na-bautismohan ka o nagkaroon ka na renewal, ano? Pagkatapos, mga 3 araw, nagbalik ka na naman sa mga gawin mong dati. Kailangan natin ang pagtityaga, no? Kailangan natin ng control, self-control. Kasi, hindi mo pwedeng sabihin hindi mo alam yan kung ikaw ay nasa tamang katinuan. Ngayon, tamang katinuan na yan ay nagkakaroon niya ng karunungan mula sa Espiritu Santo. Kung tayo ay hahawa at mananalig sa mga salita ng Diyos. Kasi simple lang, di ba? Tayo binago na. Ikaw, kung nagbago ka na, no? At marami, siyempre, pag nagbago ka, matetempt ka na naman doon sa mga dati mong ginagawa dahil malamang masarap yun Kaya nga tayo nabababa doon dahil akala natin masarap. Pero ang katotohanan, ito yung magpapahamak sa atin. No? Kailangan natin ng patience. Saan natin nakukuha no? Sa regalo ng Espiritu Santo. No? Nandiyan yan, love, no? Joy, truthful, faithful, kindness. Nandiyan yan. Kaya pag nasa atin ng Espiritu Santo, yung magagawin natin at may iwasan natin ang lumang sinasabing lumang ugali. At tayo makapagbabago kung isesentro natin ang ating pananampalataya kay Jesus. Huwag yung on and off. Yung on natin lagi. Makipag-ugnayan na tayo sa Panginoon. Ano? Makipag-fellowship tayo sa ating kapwa mga Katoliko-Kristiyano. No? Huwag tayong sumama doon sa mga bagay o mga tao na bibigay sa atin ng landas patungo na naman sa dati nating landas. Kilalanin natin yung mga landas na masama at tumungo sa landas ng ating Panginoon sa Kristo sapagkat siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay upang tayo makataglay at makakamit ng buhay na walang hanggan na siya namang ipinangako niya at siya namang ikinamatay niya no, para sa atin. Amen? Ganun lang, kailangan panindigan natin at magdasal tayo lagi. Pag tayo ay tempted na, parang di natin kaya, tawagin natin ang Panginoon at nandiyan lang siya anywhere and everywhere. Amen? Ayan, kaya tayo baguhin na natin yan. Tuldukan na natin yung masama. No? Sikapin natin gumawa ng mabuti. Sabi nga, be kind. Each and every day, kailangan natin gumawa ng isang kindness para ma-pass forward yan at dumami ang gagawa ng mabuti. Amen? In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord God. Maraming salamat po sa mabuting balita, bagong alak, bagong sisidlan, binago mo na kami, at sana mapanatili namin ang pagbabagong ito sa pamamagitan ng pagsamba sa iyo, Panginoon, at pananalangin na lagi mo kaming paalalahanan, especially pag may temptation na nandiyan sa harap namin at parang hindi namin maintindihan. Yung aming kahinaan, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo. Ito'y gawin mo kalakasan para sa amin sa pamamagitan ng iyong basbas at sa tulong ng iyong kabunal-banal ng Espiritu. Ilayo mo kami sa mga masasamang gawain, ilayo mo kami sa masasamang tao,
at bigyan kami ng araw-araw na rutina sa pamamagitan ng pagsubaybay sa amin at pagpapaalala na lagi kaming manalig sa iyo, magbasa ng Biblia at tuloy-tuloy na gawin ang kabutihan. Sa mga kapatid namin na nagsisikap at nahihirapan para gawin ito, kami nananalangin para sa kanila. Na sana'y matanggap nila ang iyong basbas, ang iyong pagpapala, Panginoon. Lahat ng mga provisyon. At sana, Lord, pakita nila ang landas patungo sa iyong katotohanan. Amen. At idalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong Anak sa Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawarang hanggan. Amen at amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ay, good morning. Si Father Raynor Munsaya. Hi, Father. Long time no look, ha. Amen. Kumusta na po kayo? Sana sa mabuting kalagayan. At sa mga nakikinig sa atin at tutunghay sa atin, like and share, please, and subscribe para dumami tayo. Muli po, maraming salamat. Bye-bye, and God bless.